Barko ng China, binomba ng water cannon, binangga at pinagtulungan pa ang barko ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Kaya ang resulta, dahil sa pagbuga at pagbangga, nasira ang barko ng Pilipinas na sana'y maghahatid lamang ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ano ba ang nangyari at ganoon na lang katindi ang aksyon ng China sa Philippine Coast Guard? Ano ba talaga ang mga dahilan at pilit kinukuha pati ang halos buong West Philippine Sea ng China? Pagbomba ng water cannon at pagbangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Nakatanggap ng panibagong pagharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos bombahin ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsagan ng ikinakasa nitong maritime patrol sa bahagi ng katubigang malapit sa Baho de Masinloc Shoal. Mula April 29, 2024, naglayag na magkasama ang barko ng BFAR na BRP Dato Bangkao at Philippine Coast Guard BRP Bagakay. Ang layunin ng kanilang paglalayag ay upang mag-maritime patrol sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa isang resupply mission at magbigay ng ayuda. Sa una ay maayos naman ang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas. Pero nang ito ay nakarating sa paligid ng Panatag Shoal, bigla silang sinundan at hinarangan sila ng magkasanib na puwersa ng CCG o Chinese Coast Guard at China Militia Vessels. At nang nasa entrada na ang mga barko ng Pilipinas, bigla ang binugahan ng tubig mula sa Chinese Coast Guard. Unang binomba ng tubig ng CCG 3305 ang BRP Bangkao at nang makalapit na ang BRP Bagakay ay tsaka na ito sabayang binomba ng Chinese ships na CCG 3105 at CCG 5303. Pinuntiryan nila ang Philippine Coast Guard at ang BRP Bangkao. Sa loob ng barko, ramdam ang epekto ng pag-water cannon ng China. Napakalakas, umuga at naggewang-gewang ang BFAR vessel. Habang nagbubuga ng tubig mula sa China, nabangga naman ang BFAR vessels ng Chinese Coast Guard. Sa aerial view, makikitang sabay at pinagtutulungan ng dalawang barko ng China ang Philippine Coast Guard halos kaliwa at kanan. Sa ulat, direktang tinamaan ng water cannon ang starboard astern ng BFAR vessel. Bukod dito ay ginamitan din ng dalawang barko ng CCG ng kanilang J-stream water cannon ang mga barko ng PCG mula sa magkabilang gilid. Almost nasa 100 feet lang ang layo ng PCG sa entrada ng Panatag Shoal nang magbuga ng water cannon ang Chinese Coast Guard. Sa lakas ng pagbuga nito ay nasira ang railings at canopy ng PCG vessels. Ayon kay PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela, bago naganap ang insidente ng muling pambobomba ay nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ang 4 na mga barko ng CCG at 6 na barko ng Chinese Maritime Militias at ang ginawa ng China na pagbuga ng malalakas na tubig, mga sita sa mga barko ng Pilipinas at mga pinsala ay nagsisilbing katibayan na malakas ang pressure ng tubig na ginamit ng China sa kanilang pinakabago at pinakamatinding panghaharas sa mga barko ng ating bansa. Pero ayon sa Chinese Coast Guard, ginawa lamang nila ito dahil nang himasok daw ito sa di umano'y sakop nilang isla na tinatawag nating Panatag Shoal na sakop pa rin ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod dito ay naglagay din anya ng floating barrier ang CCG sa lugar na may habang 380 meters na sumasakop naman sa buong bukana ng BDM Shoal na naglilimita sa access ng mga Pilipino sa naturang lugar. Samantala, sa kabila ng panggigipit at mapanuksong aksyon ng Chinese Coast Guard, kapwa nanindigan ang PCG at BFAR vessels at ipagpapatuloy ang kanilang maritime patrol kasabay ng pagtiyak na hindi sila mapipigilan at magpapatuloy sa pagsasagawa ng kanilang mga lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa huli, nangako ang PCG na di sila magpapatinag sa kanilang mandato
na magsagawa ng mga lehitimong operasyon para suportahan ang ating mga kababayan. Nanindigan naman ng China sa kanilang ginawa. Sa isang pahayag, sinabi nilang inexpel daw nila ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Bakit kaya ginawa ito ng China? Ang dahilan kung bakit gustong kunin ng China ang buong South China Sea. Sa huling dahilan ay magugulat ka. Pagpapalawak ng teritoryo. Ang China ang pangalawa sa pinakamalaking bansa sa buong kontinente ng Asya na may sukat na 9.6 million square kilometer na halos malapit sa 1/4 ang size nito kumpara sa sukat ng Asya. Ibig sabihin, napakalaki na ng bansang ito pero nagnanais pa rin sila na mapalawak ang kanilang nasasakupan. Sa katunayan, napalaki pa ng China ang kanilang hangganan sa pamamagitan ng paglalagay ng base militar sa paggawa ng mga man-made islands sa West Philippine Sea. West Philippine Sea ang tawag sa bahagi ng South China Sea na papasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay 200 nautical miles lamang, meaning hindi natin inaangkin ang buong karagatan sa South China Sea. Hindi gaya ng China na halos 80% to 90% o halos kanila na ang buong karagatan. Mantakin mo maging bahagi ng Recto Bank na malayo na sa China ay pasok pa sa EEZ sa ating bansa ay sinasabing kanila pa rin daw. Langis. At ang isang maaaring makapagpapaunlad sa isang bansa ay ang pagdevelop ng mahalagang langis at matatagpuan ito sa bahagi ng West Philippine Sea. Tinatayang aabot sa 11 billion ng langis o 190 trillion cubic feet na mga natural gas. Kaya ganoon na lang ang pagnanais ng China na makuha ang bahagi na kahit hindi naman sa kanila ayon sa batas. Maging Scarborough Shoal na sinasabing mayaman sa mineral, langis at natural gas ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles na nasa kanlurang bahagi ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinatawag pa nila itong isla na Huangyan Island dahil sila umano ang nakadiskubre noong Yuan Dynasty. Historic rights. Ayon sa China, kanila ang halos buong karagatan ng South China Sea dahil ito ay bahagi daw ng kanilang kasaysayan. Sa katunayan, naglabas pa sila ng mapa na sinasabing kanila ang buong South China Sea. Ito ang kanilang tinatawag na 9-dash line na naging 10-dash line. Ito ang gawa nilang mapa na sumasakop di umano sa buong South China Sea. Umalma ang Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at Pilipinas dahil ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, invalid ang historic claim ng China. Ang gawa-gawang mapa ng China ay walang bisa at hindi sapat na basihan ang kanilang pag-angkin sa mga teritoryong hindi naman talaga sa kanila. Pero ayaw nitong tanggapin ng China. Lamang dagat. Nasa atin ang ganap na kapangyarihan sa ating EEZ sa lahat ng mga resources na makukuha sa West Philippine Sea. Ito ang ating sovereign rights. 10% din kasi ng mga isda na makukuha sa mundo ay dito nagmumula. Kung may tumangkang manghimasok o kumuha ng ating resources ay ipinagbabawal ito ng ating saligang batas or Article 12, Section 2, 1987 Philippine Constitution. Dahil walang bisa ang mapa ng China, kung gayon wala silang karapatan na manghimasok sa EEZ ng ating bansa, kaya bawal silang kumuha ng mga likas na yaman, lamang dagat at iba pa. Daan sa kalakalan. Ang kabuuan ng South China Sea ay isang perpektong daanan sa isang kalakalan. Ang mga ruta na meron dito ay isang magandang dako sa paghahatid ng mga kargamento at produktong labas-pasok sa China. Ang South China Sea ay may mga konektadong lagusan. Sa itaas nito ay makikita ang Taiwan Strait. Sa kanlurang lagusan naman ay ang Indian Ocean na konektado sa Strait of Malacca at ang ruta naman na nagkokonekta sa Pacific Ocean sa South China Sea ay ang Luzon Strait. Kung makukuha kasi ito ng China ay lalo silang magiging makapangyarihan sa kalakalan at lalong uunlad ang kanilang ekonomiya. Kaya ganoon na lamang ang pagpipilit ng China na makuha ang buong teritoryong ito. Ugali ng Pinoy at pamahalaan. Masyado na yata tayong kampante, tahimik at masyadong mabait, kaya naaabuso ng ibang bansa gaya ng China. Sa ganito nating ugali ay naging mas agresibo at mapanamantala sa ating kahinaan.
Hindi na rin natin maitatanggi na may mga anomalya at kapabayaan sa ating pamahalaan at tayo ay mapapaisip na lang na baka may mga protektor ang China mula sa ating bansa para makapagpatayo sila ng mga artificial islands sa ating teritoryo. Ano ang masasabi mo sa marahas na aksyon ngayon ng China sa mga barko ng ating bansa? At bakit ganoon na lamang ang pagpipilit na angkinin ang buong South China Sea? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!